I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy na nagbabanta ang bagyong Dindo sa Hilagang Luzon. Nakataas na nga ang mga babala ng bagyo, mga storm warning signal sa ilang lugar doon. Alamin natin ng iba pang detalye mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani? Mel, napanatili nga ng tropical storm na si Dindo ang lakas ito habang papalapit dito sa dulong bahagi ng Luzon. Dahilan dito, itinaas na ng pag-asa ang babala ng bagyo bilang 2 sa mga probinsya ng Cagayan, Calayan Group of Islands, Babuyan Group of Islands, Isabela, Batanes Group of Islands, diyan sa Apayao, Kalinga at Mountain Province. Itong mga lugar na ito ay makakaranas ng masungit na lagay ng panahon at hangin mula 61 hanggang 100 kilometro bawat oras ngayong gabi. At magiging mapanganib po sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat ang karagatan sa mga nabanggit na probinsya. Samantala, ang babala naman ng bagyo bilang 1 ay itinaas sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Ifugao, Aurora, diyan sa probinsya ng Nueva Vizcaya, Quirino at Benguet. Ang mga lugar namang itong nabanggit ay makakaranas ng maulan na panahon at hangin mula 30 hanggang 60 kilometro bawat oras ngayong araw na ito. Ang baybaying dagat ay magiging mapanganib naman sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Mel, ayon sa huling ulat mula sa Pag-asa, tinatayang nasa layong 430 kilometro ang sentro nitong bagyong si Dindo sa may silangan o timog silangan ng Kasiguran, Aurora. Ito ay nagtataglay pa rin ng pinakamalakas na hangin na 75 kilometro kada oras at bugso na umaabot naman ng 70 kilometro kada oras. Base sa mga nakalap na datos ng Weather Central, ito po yung track o forecast track ng bagyong si Dindo at makikita natin na halos ito ay didikit dito sa may probinsya ng Cagayan, pero ang kanyang patungo ay dito sa may extreme northern Luzon, patungo ng southern China. At sa mga susunod na araw bukas, ito po ay halos nandito na sa may northern Luzon. Biyernes, maaaring nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility at tuloy-tuloy yan sa araw ng Sabado. Mel, may gusto lang tayong ipaliwanag tungkol dito sa nakikita nating kulay puting linya. Ito po yung tinatawag nating cone of uncertainty na kung saan kung magkakaroon ng pagbabago dito sa direksyon ng bagyo, yung sinasabi natin na baka hindi tumama sa kalupaan ng Cagayan, dahil dito sa uncertainty areas na ito ay posibleng tumama ito sa dulong bahagi ng Cagayan o kaya naman ay sa hilagang bahagi ng Batanes at hindi siya tatama sa alinmang panig ng ating bansa. Narito naman po yung track o yung inaasahang track ng Pag-asa na kung saan tumutuloy ito dito sa may extreme northern Luzon patungo nga ng southern China. At isa pang nais nating ipaalala sa ating mga kababayan, medyo may kalakihan po yung sirkulasyon nitong bagyong si Dindo na kung saan magkakaroon ng mga pag-ulan. At dito nga sa ating rainfall forecast, yung kulay pula dyan, Mel, at dilaw, yan yung mga malakas na pag-ulan. Kitang-kita natin at sumasama yan dito sa may sirkulasyon ng bagyong si Dindo at mararanasan yan dito sa may northern Luzon. Samantalang dito naman sa kanlurang bahagi ng Luzon, sanhi po ng malakas na hanging habagat ay magkakaroon din ng mga pag-ulan kasama na yung ibang bahagi ng Kabisayaan. Samantala dito naman sa ating wave height o yung taas ng alon, ang sabi natin mapanganib po ang maglakbay dito sa bahaging ito ng karagatan, kanlurang bahagi ng Luzon hanggang dyan sa silangang bahagi, sanhi po ng inaasahang taas ng alon na pwedeng umabot ng hanggang 2 hanggang 3 metro. Kaya po payo natin sa ating mga mangingisda dyan, huwag muna kayong pumalaot habang papalapit ang bagyong si Dindo. Matindi rin ang inaasahan nating mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Dito sa Basco, Mel, makikita natin 100% ang posibilidad ng pag-ulan at medyo may kataasan, 68 millimeters. Samantalang dito sa Metro Manila, 80% at 13 millimeters. At dito naman po sa ibang bahagi ng ating bansa, dito sa may Visayas, makikita natin na mayroon ding posibilidad ng pag-ulan dyan sa Iloilo, Cebu at Tacloban.
At dito naman sa May Mindanao ay mas mababa po yung posibilidad ng pag-ulan o yung amount of ulan like dito sa Cagayan de Oro, dyan sa Davao at sa Zamboanga. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mang Tani, paliwanag mo pa nga sa mga manonood natin, ano ba ang epekto kapag sinabi mo na malawak ang daladala nitong pag-ulan, Mang Tani? Katulad ng sinabi mo dito kay Dindo. Mel, yung sinasabi nating malawak na sirkulasyon, katulad nitong ito yung satellite animation, yung pong mga ulan na yan ay hindi lamang dito sa may malapit sa sentro ng bagyong si Dindo. Umaabot yan hanggang halos 400 kilometro mula sa sentro. Kaya po kahit yung sentro ay hindi tatama sa malaking bahagi ng Northern Luzon, pero dahil sa kanyang malawak na sirkulasyon, mararamdaman po yung epekto nitong bagyo kahit na hindi tatama sa kalupaan. At saka Mang Tani, ngayon ko lang nakita yung, yung drawing na cone kanina na pinapaliwanag mo. Ang ibig sabihin mo ba, itong bagyo ay maaaring tumungo at any point doon sa coin na yon, Mang Tani? Tama yun, Mel. Cone na yun, rather? Tama yun, Mel. Yun ang isang mahalagang maalaman ng ating mga kababayan dahil sinasabi nga natin, ito ay posibleng tumama dito sa extreme Northern Luzon. Pero pag tinignan natin itong cone of uncertainty, may posibilidad, hindi nga lamang napakataas, na yung gitna ng bagyo ay pumunta dito sa mismong probinsya ng Cagayan. Kaya yung pong ating mga kababayan dyan sa Cagayan, dito sa may Kalinga hanggang dyan sa may Ilocos Norte, dapat ding maghanda kahit na sinasabi natin na yung tinatahak ng bagyo ay dito sa dulong bahagi ng Luzon. Samantala, Mang Tani, pag sinabi mong gitna ng bagyo, mata ng bagyo yon, di ba? Ano naman ang nararanasan doon sa lugar kung saan talagang tutumbok yung mata ng bagyo, Mang Tani? Doon sa mismong sentro ng bagyo, Mel, yung sinasabi natin na 75 kilometro bawat oras, yun yung mararanasan nilang hangin at may bugso pa na 90 kilometers per hour. Pero habang lumalayo ka doon sa gitna, unti-unting nababawasan yung hangin. Pero itong sinasabi natin na 75 kilometers per hour, ito yung pangkasalukuyang lakas niya. At dahil nasa karagatan pa siya, Mel, may posibilidad na ito ay lalakas pa. Kaya bago tumama yan dito sa extreme Northern Luzon, o kung hindi man dito sa Cagayan, pwedeng mas mataas pa sa 75 kilometers per hour. Maraming salamat, Mang Tani. Si Mike, meron ding tanong sa iyo, Mike. Okay, Mang Tani, ang sinasabi niyo ba, posible na hindi ito tatama sa kalupaan? Meron pang posibilidad na gano'n, Mang Tani? Tama yun, Mel. Tama yun, Mike. Dito sa ating area of uncertainty, kung mapapansin nyo, meron tayong patagsulok yan. So, kung yung direksyon ng bagyo ay pupunta dito sa norte, maaaring hindi siya tatama dito sa Batanes. O kaya naman, pag siya ay medyo nagpunta sa Katimugan, tatama naman siya dito sa Cagayan. So ito yung mga bagay na dapat ay maipapaalala natin sa ating mga kababayan. Mga kapuso, ang resident meteorologist ng GMA, si Mr. Nathaniel Cruz. Maraming salamat po, Mang Tani. Nakaugnay po na balita, hindi na muna pumalaot ang ilang mangingisda sa lalawigan ng Catanduanes. Dahil pa rin yan sa banta ng bagyong Dindo. Mula sa Birak, lalawigan ng Catanduanes, live po ito ang pagtutok ni John Consulta. John, kamusta dyan? Mike, hindi man direkta nga daraanan ng bagyong Dindo ay pinaghahanda pa rin ang mga tauhan ng pag-asa. Ito mga residente ng Catanduanes dahil nga sa inaasahang dadaling ulan ng bagyo sa probinsya. Imbis na pumalaot ngayong araw, pinili ng mga mangingisdang ito na maghanda para sa mapalapit na bagyong Dindo. Itinali na nila ang kanilang mga bangka sa Pampang para siguradong hindi matatangay. Nila, may nabuti na raw nilang huwag nang makipagsapalaran dahil sa pangambang matulad sa mga namatay na mga isda dulot ng malakas na alon noong mga nakaraang linggo. Umuwi na lang kami, ha? Delikado. Delikado. Sabi ko, kagaya yung mga iba dyan, yung mga malakas ang loob. Ayun, ang nila na nangyari. Natatakot kami, baka mawala kami sa laot. Pag nasiraan ka, wala na.
Kung mabuti, kung makuha ka. Kung wala, hindi na, mamamatay ka dyan. Bagaman hindi kasama ang Catanduanes sa direktang tatamaan ng bagyong Dindo, inaasahang maharamdaman pa rin ng probinsya ang ulan na dala nito, lalo na ngayong gabi. Sa datos na nakalap ng Pag-asa, aabot sa 400 kilometers ang diameter ng bagyong Dindo, kaya di raw dapat baliwalain ang magiging epekto nito. Lapad siya, kaya kahit hindi tayo matumbok, abot tayo ng kaulapan niya. Kaya mag-ingat lang po. Kaya yung landslide, pwede ba? Posible po yan. Landslide muna at saka yung mga flash floods. Maghapong makulimlim ang panahon dito sa buong probinsya at nakaranas ng manakanakang pag-ulan. Ayon kay Engineer Efronio Garcia na naka-assign sa Doppler radar station ng Pag-asa dito sa Catanduanes, nasagap na ng kanilang mga equipment ang makapal na kaulapan na maaaring magdala ng pag-ulan. Umaasa ang Pag-asa, hakatakin palayo ng hanging habagat ang bagyo papalayo ng Catanduanes. Mike, ilang oras na nga nakakaraan ng maranasan ang pag-ulan dito sa Catanduanes, pero patuloy na binabantayan, Mike, itong kaulapan na namumuo dito sa aking likuran at binabantayan ito ng Pag-asa at maging ng lokal na pamahalaan. Nakahanda naman daw sila na tumugon sakaling bumuhos ito at sakaling kailanganin ng residente ng Catanduanes. Mike? Mukha namang tahimik ang panahon dyan. Mukhang medyo maganda-ganda pa nga, John. Sa ngayon, Mike, talagang yun nga ipinagpapasalamat ng mga tao dito sa Catanduanes at umaasa sila, Mike, na sana ito ng namumuong mga kaulapan ay magtuloy-tuloy na nga itong mailayo sa tulong ng habagat na patuloy na nararamdaman dito sa bahagi ng Catanduanes. Ang sistema dito, Mike, ay pagka nailayo itong mga ulap na to na dalangan ni Bagyong Dindo ay maaari na nga makahinga ng maluwag itong mga residente ng Catanduanes. Pero ngayong gabi, talagang tututok pa rin itong mga tao dito para nga malaman at makasigurado na magiging safe sila sa anumang ulan na maaaring dalhin ni Bagyong Dindo, Mike. Maraming salamat, John Consulta. May dagdag paalala ang NDRRMC ngayong masungit ang panahon, ingat sa kidlat, lalo pat hindi bababa. Sa 6 na ang nasawi ng matamaan ng kidlat sa mga nakalipas na 2 araw. Nakatutok si Maki Puli. Hindi lang malakas na hangin at alon ang problema ng mga pumapalaot basta't masama ang panahon. Dahil pati kidlat, peligro rin. Sa dami nga ng mga binantayang bagyo ni NDRRMC Executive Director Benito Ramos, ngayon lang daw halos sunod-sunod ang mga namamatay dahil nakidlatan. Yung frequency, nakaka-alarma ito, Maki, no? Hindi lang dito sa lupa, doon sa dagat. Kaya iwawarningan natin itong mga kababayan natin na mag-ingat. Kahapon lang 5 ang patay sa tama ng kidlat sa iba't ibang bahagi ng bansa. 2 mangingisdang taga Linapacan, Palawan na ayon sa mga otoridad ay nagtamo ng 3rd-degree burns. Nakita ng Coast Guard Coron, Palawan na palutang-lutang ang bangkay ni Toto Ranis at Jomar Dilao sa bayan ng Coron. Nasawi rin ng isang mangingisda sa Naval, Biliran. Tinamaan din ng kidlat ang binatilyong si Eugene Lopez sa Urdaneta, Pangasinan habang nangunguha ng mga makakaing insekto sa bukid. He is very young to die. Parang hindi pa dapat sana. Kaya lang, siguro kaloob ng Panginoon yan. Namatay na rin kahapon ang isa sa mga tinamaan ng kidlat sa San Mateo, Rizal na si Jason o mas kilala sa tawag na Pipoy. Labis ang pangungulila ni Mang Marcelo Cristobal sa kanyang anak. Duda ni Yusek Ramos may kinalaman ng pagbabago ng klima o climate change sa pagdalas ng pagkidlat. Yung precipitation kasi nito, kung masyadong mainit, so maraming hihigupin na tubig, pagkatapos magsama yung hangin na mainit at saka malamig. So lumalakas ngayon yung thunderstorm that causes yung lightning. Kaya sana raw wag nang lumabas kung masama ang panahon bilang pag-iingat laban sa tama ng kidlat. Pero may good news din sa press briefing ng NDRRMC dahil natagpo ang buhay ang 2 mangingisdang taga Camarines Sur na nawala nung kasagsagan ng bagyo noong June 23. Mahigit 20 araw silang nagpalutang-lutang sa dagat hanggang ma-rescue sa Batanes kahapon. Kaya hindi pa rin daw nawawala ng pag-asa si Ramos sa search and rescue ng 4 na mangingisdang nawawala matapos salpukin ng barko ang kanilang bangka sa may Bulinaw, Pangasinan. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Iniimbestigahan